nagbabalak magtayo ng karinderya, kailangan kumpleto ka ng mga kagamitan para mapatakbo mo ito ng maayos. Tulad ng mga pots, pans, kaldero, at sandok. Ano-ano pa nga bang kakailanganin natin? Panoorin natin ito. Sa pagtatayo ng karinderya, marami kang dapat na ikonsidera. Unang-una sa listahan, dapat may masarap kang pagkain. Dahil kung ang pagkain mo ay super sarap talaga, kahit saang lupalop ka man pumwesto, tsak na hahalughugin ka ng mga customer. Maliban sa masarap na mga pagkain, isa rin ang pagpili ng mataong lokasyon na may potential customers. Huwag kalimutan ang kapital. May sapat ka dapat na budget para sa lahat ng gagastusin, tulad ng pambayad sa staff, renta, transportasyon, raw goods, permits at renovation ng stall. May kulang pa ba? Para makumpleto ito, kailangan mo mag-invest sa mga cooking wares at iba pang gamit sa kusina tulad ng mga ito. At kung cookware ang kailangan, one of the most trusted brand in the market ay ang Grand Eagle Cookware. Andito tayo ngayon sa Anjin Industries, ang makers ng Grand Eagle Cookware. Isa sila sa pinakamalaking supplier ng mga kagamitan sa kusina dito sa Pilipinas. Aalamin natin, anong-ano nga ba partikular ang mga kakailanganin natin at magkano ang budget na ating kinakailangan kung tayo ay magtatayo ng isang simpleng karinderya. Ang Anjin Industries, nagsimula po siya ng 1992 at it's going 20 years now. At ang main na product niya is aluminum kitchenware. Specifically, ang tawag dun sa Tagalog ay kaldero at mga kawali. Nagkaroon ako ng experience sa paggawa nito noong year 1980 nung nag-work ako sa factory din ng father ko na ganyan din ang ginagawa. So it was during 1992 na nagkaroon ako ng sariling puhunan at sinimulan ko itong planta na ito. Anya, dapat bigyan ng malaking konsiderasyon ng sino mang may balak magtayo ng karinderya ang mga cookingware na gagamitin. Inisa-isa niya ang mga ito sa amin. Kapag medyo malaki-laki yung pamilya o ginagamit sa karinderya, ito po yung tinatawag namin ng large sizes na kaldero. Ang karinderya, ito ginagamit. Ito ang ginagamit. Sa nakikita natin, ito talaga ginagamit. Yung dalawang handle siya. Ito naman yung mga kaserola para pagka naluto na yung ulam, dito sinasalin para malinis tignan. Ito naman po yung mga kawali na pangkaraniwang ginagamit sa bahay. Mas matibay ang stainless kaysa sa aluminum. Ang problema kasi sa stainless, sobrang conduction ng heat niya. At kung saan yung nadidingasan ng apoy, yun ang portion na mainit. At yung ibang portion malamig. Dagdag pa ni Mr. Marlon, kung malaking volume naman ang lulutuin, kawa ang dapat na bilhin. At para presentable sa mga customers, may mga kaserola kang paglalagyan ng mga nalutong ulam. Kung kukuha tayo ng isang kaldero na makakapagluto ng halos 7 kilong bigas na nagkakahalaga ng 800 pesos at 6 na piraso ng kaserola na nagkakahalaga naman ng 240 pesos ang isa at kukuha tayo ng isang kawa, gagastos tayo ng more or less 2,740 pesos. Labas pa dyan yung iba mga kagamitan na kailangan pang bilhin kung ikaw ay magtatayo ng isang karinderya. And last but not the least, may isa pang kagamitan na kailangang mapaglaanan ng inyong puhunan. At para mas marami kang ma-attract na customers, mainam ang paglalagay ng available tables and chairs para sa mga gustong mag-dine-in. At kung tables and chairs ang pag-uusapan, isa sa mapagkakatiwalaan pagdating sa quality at tibay ay ang mga produktong galing sa Uratex. Ang Uratex ang unang naglabas sa market ng mga very dependable at all-purpose plastic chairs na popular sa tawag na monoblock. Actually, ang monoblock natin, nag-umpisa kasi yan from a certain demand sa market. No? As you recall, marami ho tayong mga rattan chair dati na may mga sulihya, may mga upuan ng kahoy, at saka yung mga wrought iron and wood. No? And because nagkakaroon ng bukbok yung rattan chair, tapos yung mga sulihya napupunit, yung kahoy nagkakaanay, tapos napakabigat siyang buhatin. Ang ginawa natin dyan is naglabas tayo ng new chair sa market. So, 1993, nilaunch namin ang plastic furniture, no? Which is the monoblock. Ang mga karinderya stalls ang isa sa mga unang establishments na gumamit nito. The most popular ones are the bistro chairs. Yan po yung mga upuan na may sandalan pero walang armrest.
lightweight nga, and durable, yung overhead mo, yung pag-maintain mo sa kanya, hindi masyadong mahirap. At saka pwede mo siyang isang tabi kung sakaling masikip ang lugar, pwede mo siya panglinis. Saka it can stand so much abuse from different people. So dahil not all karinderias have air conditioning, no? So subject siya sa mga dust and elements sa labas. So mga popular dyan yung mga marbleized. Yan, may mga speckles na mga dark para at least kung may dumi naman hindi siya halata. Madaming disenyo na ang naglabasan over the years at naging multicolored na rin. But still, very affordable sa budget. Generally, you have 250 to 350 for candy-colored chairs, mga 350 to let's say 450. For mga tables naman, it ranges kasi may mga sizes tayo, no? From 600 to 1,800 pesos. At sa mga karinderya owners na nagbabalak na bumili nito, siguraduhin original na monoblock ang inyong tatangkilikin. Makikita nyo po sa harap po nun, may mga label po yan na BPS mark. So quality mark. Tapos of course may Uratex logo doon sa harap. So that one will ensure na yung binili nyong produkto is up to standard. Of course, bumili ho kayo sa mga authorized dealer. So if you're looking for monoblock, Uratex monoblock, please go to malls and dealers natin with signages. So it's available nationwide, almost nationwide. So please visit the stores and enjoy your chair.